Matulin ang pagtakbo ng isang kulay apple green na Aston Martin Vulcan na nag-iiwan ng alikabok at paghanga sa mga nalalagpasang sasakyan. Si Charlene o Agent C, isa sa mga miyembro ng Secret Service ng Pilipinas, ang mahusay na nagmamaniobra nito. Patungo siya ngayon sa Monteroville, isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Ayon sa kanilang impormasyon, ang Monteroville ay isa sa mga sangay ng Triad Syndicate. Bukod sa illegal racing ay dito rin ibinabagsak ang lahat ng kinakarap na mamahaling sasakyan na ginagamit sa karera upang pagpustahan naman ng mga mayayaman. At ito ang kanyang misyon ngayon, ang magpanggap na kliyente at kumalap ng ebidensya tungkol sa Triad at malaman kung sino ang pinakaulo ng sindikato. Napatingin siya sa paligid. Kung kanina ay may mga sasakyan pa siyang nakakasabay at nakakasalubong, ngayon ay wala na. Mag-isa na lamang niyang tinatahak ang liblib na kalsadang iyon na nasa gitna ng mga naglalakihang mga puno. Bahagyang kinabahan ng dalaga. Kung hindi lang tanghaling tapat ay may isipan niyang baka minamaligno siya at naliligaw. Nang tignan ni Charlene ang mapang ibinigay sa kanya at nakitang tama ang kalsadang dinaraanan, ay nawala ang kanyang agam-agam. Ilang sandali pa niyang tinahak ang kalsada hanggang mapahinto siya dahil sa malaking gate na nakaharang sa daan. Mayroon iyong 2 tower sa magkabilang gilid na yari sa bato na sa tingin niya ay ang pwesto ng mga security. Hindi naman siya nagkamali dahil sa may lumabas na 2 lalaki mula sa kaliwang tower. May bitbit na mga baril ang mga iyon at naglalakad papunta sa gawin niya. Napahinga siya ng malalim sabay ayos ng kanyang sarili at labas ng sasakyan. "Private property to, ma'am. Hindi kayo pwede dito." Anang lalaki na may mahabang balbas. Ngumiti siya sabay pakita ng kanyang fake ID. "I'm Charlie. Isa akong racer at matagal na ako naghahanap ng lugar na may malaking pusta." Sumeryoso ang mukha ng 2 security. "Paano nyo nalaman ang lugar na to?" Tanong ng lalaki na walang ngipin sa harap. "Sa isang taong naghahanap ng thrill at excitement, walang imposible." Tugon niya. "Baka naman namamali kayo ng lugar, ma'am. Hindi putyo-putyo ang pustahan dito." Bahagyang nakangising sabi ng lalaki. Mahinang napatawa si Charlene. "Kaya nga ako nandito eh. At isa pa, alam kong kanina nyo pa sinisipat-sipat to." Aniya, sabay tapik sa gamit niyang sasakyan. "Siguro naman may idea kayo kung anong klaseng kotse to. Kung wala, ipapaalam ko sa inyo. Aston Martin Vulcan, a luxury car na mas mahal pa sa buhay niyong 2. Sa likod ng sasakyan ko ay may 5 bag na puno ng pera. Meaning to say, isa ako sa mga kliyente na gustong gusto nyo." Aniya, sabay ngiti. Nagkatinginan ang 2 lalaki. Naglabas ng cellphone ng may mahabang balbas. May tinawagan ito at kinausap habang nakatingin pa din sa kanya. Matyaga naman siyang naghintay habang nakasandal sa kanyang sasakyan. "Pakihintay na lang ninyo si Boss Dante. Papunta na yon." Anang lalaki matapos ang tawag. "Pasensya na, ma'am. Protocol kasi namin na wag basta-basta magpapasok ng mga bagong bisita." Anang lalaki na walang ngipin. Tumango lang siya at patalo na umupo sa harapan ng kanyang kotse. Umakto pa siya na parang inip na habang sinasadya na ibaba ang suot na leather jacket upang lumabas ang kanyang suot na white tube. Maya-maya pa ay bumukas ang gate at may lumabas na nakamotor na lalaki. Huminto iyon sa tapat niya at bumaba habang tinatanggal ang suot na helmet. "Is that an Aston Martin Vulcan?" Anang lalaki. Tumango siya. "It is." Manghang-mangha naman ang lalaki na tiningnan ng kanyang sasakyan. Bumaba naman siya mula sa pagkakaupo at pinuksan ang pintuan sa driver's seat. Pumasok siya at pinaugong ang makina ng kotse na mas lalong nagpalaki ng mata ng lalaki. "Wow! I can't believe it. Paano mo nakuha yan? Nabenta yan sa isang auction noon at mahirap ibiyahe overseas." Anang binata. Napailing siya na parang nagmamalaki. "May imposible ba sa pera at impluensya?
Tugon niya saka ngumiti na parang nakakaloko. Sinuri pa ng lalaki ang kotse habang iniisa-isa ang mga katangian nito na para bang nasa isang recitation contest. Tango lang naman ang naisasagot niya sa mga binibitawan nitong mga trivia. Pagkatapos ng halos ilang minutong pagsusuri, ay siya naman ang in-interview ng binata. At dahil racing ang kanyang forte, nakilala siya ng lalaki nang sabihin niya ang kanyang alias na ginagamit sa karera. Inabot ng halos kalahating oras ang usapan nila at sa wakas ay pumayag si Dante na makapasok siya. Muli ay sumakay siya sa kotse niya pero this time may kasama na niya ang lalaki. Iniwan nito ang motor sa dalawang tauhan at inutusan na sila na ang bahalang magpasok nun upang makasakay ito sa sasakyan niya kasama siya. Pinagbuksan sila ng gate ng mga tagapagbantay at mabilis naman siyang nagmaneho papasok. Sinundan lamang niya ang kalsada hanggang sa makarating na sila sa Monteroville. Para itong isang maliit na village na may kainan, mga hotel, casino at ilang mga bahay. Sa likod nito ay nandoon ang field kung saan ginaganap ang race. Dahil naaliw ng husto sa kanya si Dante, ay binigyan siya nito ng VIP suite. Iyon ay isang maliit lamang na apartment na may malaking garahe para sa mapipili niyang sasakyan. Malapit din iyon sa Montero Tower kung saan naninirahan ng 3 boses ng lugar. Doon din nagaganap ang auction at bentahan ng mga sasakyan. At sa underground ng gusali naman ginagawa at pinapalitan ang mga parte ng mga ito. Isinama siya ni Dante sa loob ng Montero Tower upang ipakilala sa 2 pang boses. Hindi siya tumanggi dahil iyon naman talaga ang pakay niya doon. Kapag nagkataon, mapapabilis ang kanyang misyon. Sumakay sila sa elevator para makarating sa top floor na siyang opisina ng mga ito. Nadatnan nila ang 2 lalaki na prenteng nakaupo sa sofa habang pinapanood ang 5 babaeng sumasayaw na panloob lamang ang suot. Pinatigil ni Dante ang mga babae at ipinakilala si Charlene sa 2. Katulad din ng binata ay nagbigay din ng interes ang 2 sa kanyang kotse at nagbatuhan pa ng mga trivia ukol doon. Hindi naman niya maiwasan na matuwa at mahiya dahil ang totoo, hindi naman talaga sa kanya ang kotse na yon kundi sa headquarters. Sa mga ganitong klaseng misyon, naglalabas ng mga gamit at malaking halaga ang ahensya para sa ikatutupad nito. Ako si Fidel at itong katabi ko ay si Ronald. Kaming 3 ang mga boses dito sa Monteroville. Ikinagagalak ka naming makilala, Miss Charlie. Anang lalaki na nakasuot ng sando at puno ng tattoo ang magkabilang mga braso. Same here. It's an honor to meet you too. Aniya. Ano nga palang pakay mo dito? Tanong ni Ronald. Naririnig ko na mga pangalan mo sa mga normal na karera. Hindi ko alam na mas higit pa doon ang hanap mo. Siguro naman ay maintindihan niyo ako kung sasabihin ko na once na makatikim ng panalo at kasikatan ng isang racer, ay magsisimula na din itong maghanap pa ng mas higit pa doon. Tugon niya. Napatango naman sa kanya si Dante. Well, you're right. Pero, anitong pinasadahan siya ng tingin. Isa kang babae. Napataas ng kilay si Charlene. Bakit? Mayroon na bang gender qualification ng racing ngayon? Sa aking pananaw, kaya din gawin ng mga babae ang mga ginagawa ng mga lalaki. Taas noong sagot niya. Napatango-tango ang 3. Alam mo ba na may binabayarang membership ang mga racers na gustong maging bahagi ng Monteroville? Malaking halaga ang kailangan mo para maging isa sa amin. Ani Fidel. Napangisi ang dalaga. Magkano ba? 80,000 pesos ang membership kapag VIP member ka. Pero kung gusto mo namang makamura, doon ka na lang sa mga pangkaraniwang racers na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Anito. Saglit na uminom ng tubig na nasa harapan niya ang dalaga habang palihim na pinagmamasdan ng 3. Wala tayong pag-uusapan sa pera. Gusto ko lang malaman kung may mga benefits ba kapag VIP ka. Tumango naman ang 3 lalaki at binigyan siya ng isang papel. Tinanggap niya yon at binasa.
Isa yung kontrata ng nagsasabi na walang anumang bagay na tungkol sa Monteroville ang maaaring isiwalat sa labas. Nakasulat din doon ang pagkakaroon ng lifetime access sa lugar, sariling cabin, discount sa mga pagkain at ang privilege na unang makakapili o makakakita sa mga bagong sasakyan na ilalabas. Magkakaroon din siya ng gold access at ID card na magagamit niya as a valid ID sa loob. Pera ang malakas na sandata niya upang malayang makagalaw sa loob. Kaya naman buo ang loob niya na makipagnegosasyon sa 3 mga buwaya na nakangisi na sa kanya ngayon. Pagkatapos niyang magbayad para sa VIP membership ay bumalik na muli siya sa kanyang cabin. Kailangan muna niyang pag-aralan ang lugar at kilalanin ang mga malalaking tao sa loob na maaari niyang makabangga. Binigyan naman siya ng mapa at brochure ni Dante. Kaya naman mayroon na siyang lead kung saan siya magsisimula. Mga ilang minuto matapos siyang maupo upang magpahinga ay tumunog ang doorbell ng cabin na sinundan ng malumanay na mga katok. Tumayo siya kaagad at pinuksan ang pinto. Isang babaeng may kulot na buhok ang bumungad sa kanya, kasama ang isa sa mga boses na si Dante. Pinatuloy naman niya ang 2 sa loob. Gawa ng gold ID mo, kaya nandito ako para opisyal na batiin at tanggapin ka bilang isa sa mga miyembro namin. Welcome to Monteroville, Charlie. Nakangiting wika ni Dante. Nilabas ng babaeng kulot ang buhok ang isang maliit na sobre mula sa likuran nito at inabot yon sa kanya. Tinanggap naman niya yon at binuksan. Mula doon ay inilabas niya ang kulay gintong identification na may pangalan niya bilang Charlie. Kasing laki lang din iyon ng normal na ID o ATM card. Salamat Dante. Aniya. Every night ay may ginaganap na party sa ikalimang palapag ng Montero Tower. At inaasahan kita mamaya. Saad ng lalaki. Tumango siya. Makakaasa ka, boss. Isang matamis ng ngiti naman ang iniwan sa kanya ng binata bago ito tuluyang umalis kasama ang babaeng may kulot na buhok. Napahinga siya ng malalim nang maiwan na siyang mag-isa. Sa lahat ng tinanggap niyang misyon ay isa ito sa pinakadelikado. Nag-iisa lamang siya sa lungga na puno ng mababangis na leon, kaya naman wala siyang mapagkakatiwalaan na kahit sino. Oras na para pag-aralan ang lugar. Lumabas siya ng cabin at tiningnan ang bawat detalye ng madadaanan niyang establishmento. Dito ay napansin niya ang maliliit na mga CCTV camera na nakakabit sa bawat kanto at kilalang mga gusali. May mga nagpapatrol din ng mga lalaking naka-uniforme at may hawak na baril sa paligid. Higit sa lahat ay hindi basta-basta ang mga taong kasapi ng grupo na nandoon sa loob. May mga nakikita siyang mga anak ng mga politiko, artista at iba pang mga sikat at kilalang mga bigating mga tao. Una niyang pinuntahan ay ang race field kung saan ginaganap ang paligsahan. Para itong isang stadium ngunit may 4 na daanan sa unahan, likod, kaliwa at kanan kung saan pwedeng dumaan ang mga sasakyan. May malaking LED screen din sa gitna upang mapanood ng mga tao ang laro habang umiikot ang mga kotse sa buong Monteroville. Hindi pa man niya naiisa-isa ang bawat sulok ng lugar, ay alam na niya ang hirap at panganib na haharapin niya. Suot ang kanyang black and white dress ay taas no siyang lumabas ng kanyang cabin at nagpunta sa Montero Tower. Pagtapak pa lang ni Charlene sa loob ng building ay sinalubong na kaagad siya ng mga mapanuring mga tingin. Ngunit hindi niya yun pinansin at nagpatuloy lamang siya sa elevator. Ang mga members lamang na may golden card ang maaaring maka-attend sa party sa ikalimang palapag. Kaya naman inaasahan niya na puro mga bigating mga tao ang makikita niya doon. Hindi naman siya nagkamali dahil pagbukas pa lamang ng pinto ng elevator ay tumambad na sa kanya ang mga anak ng mga politiko, mga artista at anak ng mga kilalang mga negosyante. Buong tapang siyang pumasok sa loob kahit pa wala siyang ideya kung ano ang gagawin at posibleng mangyari. Inobserbahan niya ang mga tao sa paligid na nagsasaya at nagpapakalasing. Umiiwas din siya sa mga lalaki na mataas na ang tama ng alak upang makaiwas sa gulo. Hindi naman nakawala sa matalas niyang paningin ang kinaroroonan ng 3 mga boss
na prenteng mga nakaupo sa sofa na nasa hindi kataasang podium. Kailangan niyang mapalapit at makakuha ang loob ng isa sa mga iyon upang makakuha siya ng impormasyon at matapos na niya ang kanyang misyon. Kaya naman sinadya niyang magpakita sa mga ito at kumuha ng may inom sa table na malapit sa kinaupuan nila. Hindi naman siya nagkamali dahil tumayo ang isa sa mga iyon at nagsimula ng maglakad palapit sa kanya. "Nakarating ka," anang lalaki. Tumango naman siya at binigyan ng binata ng isang baso ng champagne. "Hindi ko maaring tanggihan ang paanyaya ng isang boss, hindi ba?" Tinanggap ng lalaki ang champagne at bahagyang tumawa. "Pinapahanga mo ko, Miss Charlie. Pero mas maganda siguro kung alisin mo na yung boss. Just call me Dante." Anito. "Well, if you insist, Dante." Tugon niya sabay ngiti ng matamis. Sa lahat ng mga bagay na pwede niyang gawin, dito siya mahina. Hindi siya marunong mangakit ng mga lalaki. Marahil dahil sa nasanay na siya sa mga delikadong gawain ay nakalimutan na niya kung paano talaga kumilos o mag-isip ang mga normal na babae. Pero malakas ang pakiramdam niya. Nakakampi niya ang swerte. She has the face, the body, and the charm. Nakahuhumalingan ng kahit sinong lalaki. Sinisiguro niyang mahuhuli niya sa kanyang bitag ang Dante na ito. Nag-usap at nagpalitan sila ng mga bagay tungkol sa mga sasakyan. Sinasabayan niya ang mga interes nito upang mas lalong makuha ang loob ng lalaki. Hindi man siya marunong mangakit na katulad ng ginagawa ng iba, pero marunong naman siyang bumasa at umintindi ng tao. Kaya naman madali na lang niyang napaikot ang binata sa kanyang mga kamay. Malalim na ang gabi nang matapos ang kasiyahan. Nagpresenta si Dante na ihatid siya sa kanyang cabin. Nagpasalamat naman siya dito bilang tanda ng kanyang kabutihang loob. Pagkatapos ay tiniyak niya na nakasarado ang buong cabin para makaiwas sa mga posibleng mangyari bago siya tuluyang magpahinga. Kinabukasan, katatapos palang maligo ni Charlene at magpalit ng damit nang may kumatok sa pintuan. "Good morning, Charlie." Bati ni Dante na may malawak ng ngiti. "Good morning," tugon ng dalaga. Hindi niya inaasahan ang pagpunta ng lalaki dahil iba ang nasa plano niya. Balak sana niyang maglibot sa loob ng Montero Tower. Ngunit dahil sa biglaang pagpapakita ng binata, ay mukhang mabibigo ang plano niya. Niyaya siya nito na kumain ng agahan sa paborito daw nitong restaurant sa Monteroville. Sa isang simpleng restaurant sila nagpunta. Dito ay napansin niya ang pagbibigay ng senyales ng binata na may interes ito sa kanya. Hindi pa niya alam kung makakabuti ba iyon o hindi para sa katuparan ng kanyang misyon. Pero isa lang ang nasa isip niya. Gagamitin niya ang maliit na tsansang iyon para matupad niya ang ipinag-uutos sa kanya. "Maaari mo ba akong ilibot sa loob ng Montero Tower?" Aniya pagkuhan. Tinignan naman siya ni Dante. "Bakit naman?" tanong nito. Nagkibit balikat siya. "Gusto ko pang maintindihan ang kalakaran dito. Tsaka isa pa, kasalanan mo to eh. Dahil sa mga magaganda mong mga kwento, nagka-interest tuloy ako sa pagbili at pagkolekta ng mga sasakyan." Tugon niya na may himig paglalambing. Napatawa naman ang binata. "Sigurado ka bang gusto mong pasukin ang mundo namin? Madumi ang kalakaran dito at pera ang nagpapatakbo ng lahat. Baka hindi mo kayanin." Sagot ni Dante. "Nandyan ka naman, hindi ba? Tuturuan at tutulungan mo naman ako." Aniya sabay ngiti ng matamis dito. Napahinga naman ang malalim ang lalaki, ngunit hindi na nagbigay pa ng komento. Nagpatuloy sila sa pagkain ng tahimik dahilan ng pagdadalawang isip ni Charlene. Ngunit nang matapos silang dalawa, ay ang binata na mismo ang nag-alok sa kanya na sumama dito, papunta sa Montero Tower. Una siyang dinala nito sa auction hall ng MT, kung saan nagaganap ang bentahan ng mga bagong gawang mga sasakyan. Ang buong second floor ay nakalaan lamang sa bentahan at displays ng mga sasakyan. Sa third floor naman ay ang mga empleyado na in charge sa pag-aayos ng mga papeles at pera. Nandoon ang malaking vault ng pera ng buong MT.
At sa 4th floor, ang mga kondo ng mga boses at ilang sikat na mga tao. Sa ikalimang palapag ang club o party hall at sa top floor ang opisina nila. Natapos at naubos ang oras nila sa pag-iikot sa buong facilities ng Montero Tower. Pero wala doon ang gusto niyang makita. Ayaw naman niyang magpumilit dahil baka makahalata na ang binata. Kaya naman ipinagpaliban niya muna iyon. Sa pagdaan ng mga araw ay tila lalong naging masugid si Dante kay Charlene. Walang araw na hindi niya ito kasama at sa palagay ng dalaga ay unti-unti nang nahuhulog ang lalaki sa kanyang patibong. Ang ipinagtataka niya lang dito, hindi ito katulad ng dalawang boses na sina Ronald at Fidel. Mapagpakumbaba ito at hindi mayabang na kagaya ng inaasahan niya. Nakikita niya rin dito ang hilig nito sa mga sasakyan dahil sa kakaibang kislap ng mga mata nito kapag nagkukwentuhan sila tungkol doon. Kumukuha ba kayo ng mga profesional para gawin ang mga sasakyan dito? Tanong niya isang araw habang nasa ikatlong palapag sila ng Montero Tower at nagpapahangin. Sino bang negosyante ang hindi hahanap ng mahusay na mga tauhan, hindi ba? Kailangan din naming mamuhunan sa tao. Tugon naman ang binata. Hindi ba napakadelikado na ilabas-pasok ang mga sasakyan dito? Paano nyo nagagawa ang mga yon? Tanong muli niya. Dito namin ginagawa ang mga produkto namin, Charlie. Sa ilalim ng MT ay may underground facility kung saan nangyayari ang mahika. Nakangiting sabi nito, pagway tumahimik at tumingin sa malayo. Malungkot nitong pinagmasdan ang papalubog na araw. Sa pagtahimik ng lalaki ay hindi na niya tinangkapang pahabain ang usapan ukol doon. Umiiwas siyang makakutob ito ng masama tungkol sa kanya dahil siguradong hindi siya makakalabas ng buhay kung sakaling malaman ng mga boses na isa siyang espiya. Gusto mo ba talagang maging kagaya namin, Charlie? Pagko'y tanong nito na hindi pa rin inaalis ang pagkakatitig sa papalubog na araw. Like you? What do you mean? Pagkukunwari niyang tanong. Charlie, nakabulid na ang kasalanan sa aming mga kaluluwa. Hindi na kami maaring umahon pa. Anitong tumingin sa kanya. Pero ikaw, may pag-asa ka pa. Napamaang siya sa sinabi ni Dante. Natulala siya sa maamong ngunit malungkot na mga mata nito. Marami ng dugo ang nadilig dito sa Monteroville. At ayokong isang araw, pati ikaw ay natigilan si Dante. Pagkway lumambot ang ekspresyon ng mukha nito at muling napatingin sa malayo. Ano bang pinagsasabi ko sa VIP namin? Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Ngumiti siya. It's okay. I don't mind. Tugon niya. Sa isang sulok ng puso ni Charlene, alam niya na hindi likas na masamang tao si Dante, na may pag-asa pa itong magbagong buhay. Matapos nilang bumaba ng Montero Tower ay nagpaalam na sa kanya si Dante. Dumiretso naman siya kagad sa kanyang cabin upang magpalit ng damit. Itim na leather jacket, maong na pantalon, black leather boots at black baseball cap. Dahil medyo madilim na ay siguradong hindi na siya mahahalata. Iiwasan na lamang niya ang mga nakakalat na mga CCTV. Pagkasukbit ni Charlene ng isang backpack ay maingat siyang dumaan sa likod na bintana at pumuslit papunta sa likod ng mga cabin upang doon dumaan. Buong kumpiyansa niyang sinundan ang daan patungo sa Montero Tower. Hindi pa niya alam kung paano makakapasok sa underground workshop kaya magmamanman muna siya sa paligid. Sa katapat na establishmento siya nagpunta na isang VIP hotel na mataas pa sa MT. Nagpunta siya sa rooftop ng building at doon ay inihanda niya ang mga gamit na kakailanganin niya. Inassemble niya ang sniping rifle at itinutok yon sa direksyon ng lugar na kanyang target. Kung may award lang marahil ang pagiging pasensyosa, siya na yata ang makakakuha ng unang ranggo doon. Gamit ang nakita niyang wooden box doon, ay naupo siya at sumilip sa telescope ng rifle upang simulan na ang kanyang plano. Naubos ang oras niya sa paghihintay at halos manakit na ang kanyang mga mata sa kasisilip sa maliit na sniping scope ng kanyang baril.
Pero wala pa din siyang makitang kahit na anong clue. Marahil ay dahil sa malayo ang posisyon niya at hindi niya makita ang mga nangyayari sa loob. Napabuntong hininga siya at tinapos ang araw na ganun lang. Umuwi siya sa kanyang cabin sa parehong daan na tinahak niya kanina. Katatapos pa lamang niyang maligo at magbihis nang may sunod-sunod na katok ang bumulahaw sa kanya. Mabilis niyang itinago ang kanyang mga gamit at damit na ginamit kanina bago siya lumapit sa pinto at buksan iyon. "Dante?" Bungad niya sa lalaking nakatayo at mukhang balisa. "Where have you been? Kanina pa kita hinahanap." Medyo malakas ang boses na sabi ng binata. Napalunok siya at bahagyang kinabahan. "Nag-ikot-ikot lang ako. Bakit? May problema ba?" Tanong niya. "Hindi kita nakita sa lahat ng CCTV at wala ka dito sa cabin mo. Saan ka nagpunta?" Nag-aalalang tanong ng lalaki. Tinitignan niya kung may makikita siyang pagdududa mula rito. Ngunit wala. Napataas ang kaliwang kilay niya. "Minamanmanan mo ba ako? Pinapanood mo ba ang bawat kilos ko? Bakit? Ano ba ako dito? Hostage?" Angil niya habang sinisikap na umarte na parang galit. Sandali namang natigilan si Dante at mabilis na umiling. "No. It's not what I mean. Worried lang naman ako sa'yo kanina kaya pinahanap kita sa CCTV." Bahagya siyang natuwa sa pagkataranta ni Dante, kaya naman lalo pa niyang ginalingan ang kanyang pag-arte. "Akala ko pa naman ay kaibigan kita, Dante. Nagtiwala ako sa'yo. Pero sinira mo lang." Aniya na para bang trinaydor siya nito. Maluluma si Jody Santa Maria sa ginawa niyang pag-acting. Magsasalita pa sana ang binata pero inunahan na niya ito at pinagsaraduhan ng pinto. Kumatok pa ito ng ilang beses habang tinatawag ang pangalan niya pero hindi na niya binuksan pang muli ang pintuan. Alam ni Charlene na sa ginawa niyang paglapit ng sarili kay Dante ay parang siya na rin mismo ang nagtayo ng bakod sa kanyang paligid upang limitahan ang kaya niyang gawin at puntahan. Dahil sa nangyaring ito ay kailangan na niyang magdoble ingat. Hindi pwedeng makahalata ang binata kung hindi ay mapupurnada ang misyon niya. Itutuloy niya ang paggamit sa binata. Ngunit this time, mag-iingat na siya. Maagang umalis sa kanyang cabin si Charlene upang maiwasan si Dante. Alam kasi niya na pupunta na naman ang binata sa kanya upang alokin siya na samahan itong kumain ng almusal sa paborito nitong kainan. Hindi pa man niya alam ang posibleng mangyari pero malakas ang pakiramdam niya na kusang lalapit sa kanya ang lalaki kahit paiwasan niya ito. Sa isang simpleng kainan siya nagpunta. Hindi yun malaki at mga Pinoy food ang karamihan na isinaserve doon. Saktong katatapos pa lang niyang kumain nang mapansin niya ang lalaking paparating. Kagaya nga ng inaasahan niya ay kusang lumalapit sa kanya ang grasya. Si Dante, may bitbit itong paper bag at isang piraso ng pulang rosas. Hindi ito pinansin ni Charlene at sa kabilang direksyon naglakad ang dalaga. Sinundan siya ng binata hanggang sa mahabol siya nito at maharangan ang kanyang daraanan. Umakto pa rin siyang parang galit dahil sa pagmamanman nito sa kanya. Kaya naman mas bumakas sa mukha ng lalaki ang guilt at lungkot. "Kausapin mo naman ako, Charlie, oh. Kahit sandali lang. Please?" Anito. "Tungkol saan naman ang pag-uusapan natin?" Mataray na sabi niya. "Look, I'm really sorry for what I've done. Wala naman talaga akong masamang intention doon. Nag-worry lang talaga ako noon. Pero pangako, hindi na mauulit yun." Pakiusap nito. Nagkibit balikat naman siya. "Paano naman kita uli pagkakatiwalaan, Dante?" Tanong niya. Binigay sa kanya ng binata ang paper bag at bulaklak na tinanggap naman niya. "Papatunayan ko na mapagkakatiwalaan mo ko." Anito. "Okay, susubukan ko." Tugon naman niya. "Peace offering ba to?"
Tukoy niya sa isang pirasong rosas at paper bag na puro tsokolate ang laman. Nakangiting tumango ang lalaki. Bakit isang piraso lang? Tanong uli niya. Namula ang mukha ni Dante. Pinitas ko lang kasi dyan sa labas yan eh. Nakakahiya naman kasing walang kasamang bulaklak yung chocolates ko. Nito. Gusto niyang matawa dahil sa mga ikinikilos niya. Pakiramdam niya tuloy ay isa siyang teenager na nakikipagtalo sa kanyang manliligaw. Parang hinaplos ng awa ang puso niya para sa binata. Ngunit mas importante ang kanyang misyon. Wala na siyang pakialam pa sa kung ano ang posibleng mangyari kapag ipinagpatuloy pa niya ang paggamit sa nararamdaman ni Dante para sa kanya. Isang malawak ng ngiti ang isinukli sa kanya ni Dante. Sinabihan pa siya nito na susunduin siya mamayang hapon dahil may mahalaga daw itong ipapakita sa kanya. Hindi naman siya tumugon sa binata at ngiti lang din ang naging sagot niya dito. Pagkatapos ay naghiwalay na sila ng landas. Sa race field siya nagtungo dahil doon din papunta ang ibang mga tao. Narinig niya na may magaganap daw na karera. Nakisabay na din siya sa dagat ng mga tao na papunta doon. Tumambad sa kanya ang schedule ng race na ipinapakita sa big screen na nasa gitna. May magaganap nga na labanan sa Sabado ng 2:00 ng hapon at kasalukuyang bukas pa ang listahan para sa mga gustong sumali. Ito na ang kanyang pagkakataon. Hindi siya nagsayang pa ng oras. Kaagad siyang nagpunta sa registration booth upang magpalista. Tungkol sa kotseng kanyang gagamitin, provided man ito ng Monteroville, ay kailangan pa rin niya iyong rentahan for maintenance or just in case of damages. Nakahanda na si Charlene nang kumatok si Dante sa kanyang cabin. Ready ka na? Nito. Saan ba tayo pupunta ngayon? Tanong niya. Dadalhin kita sa lugar kung saan nagaganap ang mahika ng Monteroville. Tila lumaki ang kanyang mga tenga sa narinig. Gusto niyang mapangiti at magdiwang dahil sa wakas ay makakapunta na siya sa underground workshop ng mga ito. Kumawit siya sa braso ni Dante nang magsimula na silang maglakad papunta sa Montero Tower. Pumasok sila sa loob at nagtungo sa may west wing ng building. Doon ay may malaking kulay ginto na pintuan na may high technology security system. May 2 gwardya din dito na nagbabantay sa magkabilang gilid. Ginamit ni Dante ang kanyang ID at fingerprint identification. Pagkatapos ay bumukas ang pintuan at tumambad sa kanya ang 3 elevator at isang receptionist. Lahat ng mga ito ay papunta sa underground facility. Ngunit ang nasa gitna lamang ang pwedeng gamitin ng mga tao dahil ang 2 ay para sa pagpasok at paglabas ng malalaking mga gamit at piyesa ng sasakyan. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang ibinaba nila pero makalipas ng ilang minuto ay tumigil na sa wakas ang elevator. Pagbukas nito ay bumungad sa kanya ang malawak na gawaan ng mga sasakyan. Sari-saring klase ng mga mamahaling sasakyan ang naroon. Mga sports car at alam niyang hindi biro ang halaga ng bawat isa sa mga iyon. Ito ang main source of income ng Monteroville. Okay ba? Ani Dante. Namamanghang napatango ang dalaga. Wow! This is heaven! Bulalas niya. Napatawa si Dante sa nakitang reaksyon niya. This place is a top secret. At kaming mga nasa taas lamang at ilang gold member ang nakakaalam nito. Sa totoo lang, hindi ako nagdadala ng kung sino-sino lang dito. Pahayag ni Dante. Bakit mo ko dinala dito? Hindi ka ba mapapagalitan? Tanong niya. Isa ako sa mga boss dito, kaya walang problema. Paraan ko ito para mapatunayang may tiwala ako sa'yo at malaman mong mapagkakatiwalaan din ako. Napangiti ang dalaga. Iba ka talaga, Charlene. Hindi pa rin kumukupas ang iyong alindog. Bulong niya sa sarili. Sinimulan siyang ilibot ng lalaki sa auto shop habang pahapyaw siyang nagtatanong ng mga bagay na maaaring makatulong sa kanyang misyon. Dito rin ba manggagaling yung sasakyang gagamitin ko? Tanong niya pagkuan. Yup. In fact, your toy is almost ready. Tugon nito, sabay turo sa isang sports car na nakabukas pa ang hood.
Lamborghini SC18 Alston? Wow! I can't believe na ipangangarera ko to. Tunay ang galak at katuwaang bumakas sa kanyang muka. Naaaliw namang pinagmasdan ni Dante ang dalagang tila batang nakatanggap ng laruan sa katuwaan. Nang biglang matigilan si Charlene. Naku Dante, paano kung madisgrasya ko to? Nababahalang tanong ng dalaga. Nakangiting lumapit si Dante. You don't have to worry. Kahit mapasabog mo pa to, ay wala kang babayaran maliban sa renta at service fee na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Anito, napataas ng kilay ang babae. Although ang premyo sa paligsahan ay 500,000 pesos, hindi pa rin sapat ang halagang iyon para ipambayad sa kotseng katulad nito. What? You mean this luxury car is only worth 50,000 pesos? Why is that? Nagtatakang tanong niya. Malakas na napatawa si Dante sa tila inosenteng pagtatanong ni Charlene. Nagsalubong ang kilay ng dalaga. Hey, baka naman palyado to kaya mura. Hindi palyado yan. Nasa kondisyon ng makina niyan. Kaya mura yan kasi wala naman kaming puhunan dyan. Tugon nito pagkatapos ay inilapit ang bibig nito sa kanyang tenga na parang may gustong ibulong. Galing lahat yan sa big boss namin. Bulong ni Dante. Napatingin siya sa lalaki. Maaaring ang big boss na tinutukoy nito ay ang ulo ng Triad Syndicate. Ngayon ay sigurado na siyang ang lahat ng sasakyan dito ay karnap. Kesa nga naman ibenta sa labas, mas mapapakinabangan nga naman ito ng husto kung sa ganitong paraan gagamitin. Sigurado na ang kita, iwas huli pa. Sa paglabas nila ni Dante sa Montero Tower, pakiramdam niya ay nalalapit na ang pagtatapos ng kanyang misyon. Ngayon pa lang ay tila nakikita na niya ang pagbagsak sa kamay ng batas ng isa sa mga sangay ng notorious na Triad Syndicate. Pagbalik niya sa cabin ay sinigurado muna niyang nakalakang silid bago niya hubarin ang suot na kwintas. Hindi ito isang normal na kwintas dahil ang malaki nitong skull pendant ay may maliit na kamera sa loob. Kinuha niya ang kanyang laptop mula sa ilalim ng kama. Pagkatapos ay kinuha niya ang memory card mula sa kwintas at mabilis na ikinonekta sa kanyang laptop. Lahat ng nangyari at nakita niya kanina ay nakuhanan ng kamera. Inaayos niya ang mga files na iyon at mabilis na ipinadala sa Secret Service through email. Pagkatapos ay binura na niya kaagad ang lahat sa laptop niya para kung sakaling magkaproblema ay walang makikita sa kanya. Kinabukasan, maaga pa lang ay may kumatok na sa kanyang pintuan. Si Dante ulit ang bumungad sa kanya nang buksan niya ito. Nakita niyang ginagarahe ng babaeng may kulot na buhok ang sasakyang gagamitin niya sa karera. I'll be cheering for you, Charlie. Anito, nakangiti siyang tumango. Kung ganon, dapat palang pakitaan kita ng magandang performance. Nang sumunod na araw, maagang gumising si Charlene para inspeksyonin ang pinadala sa kanyang sasakyan. Kailangan niyang kabitan ng mini camera ang kanyang kotse upang mai-record ang mangyayari sa race. Kailangan din niyang siguruhin na walang nakakabit na anumang bagay sa sasakyan na maaari niyang ikapahamak. Katatapos lang niyang mag-install ng hidden camera nang dumating si Dante. May bitbit itong puting supot sa isang kamay at takeout coffee naman sa kabila. Inabot nito sa kanya ang mga iyon. Alam kong magiging abala ka ngayong araw, kaya dinalhan na kita ng almusal. Anang binata. Thank you, Dante. Tugon niya. Gusto mo ba na tulungan na kita sa paghahanda? Tanong nito. Hindi na. Ayokong isipin ng iba na meron kayong pinapaboran. Tsaka kaya ko na to. Salamat na lang. Tanggi niya. Hanggang sa dumating ang oras na pinakihintay niya. Sakay ng kanyang Lamborghini SC18 Alston ay pumasok na siya sa loob ng stadium at pumwesto sa slot na may number 11 na nakasulat. Marami ang sumali sa paligsahan, ngunit malakas ang kutob ng dalaga na siya pa rin ang magtatagumpay. Saglit silang bumaba ng sasakyan ng mga kapwa niya racer para sa ilang rules na kailangang ipaliwanag ng announcer.
Hindi naman nakaligtas sa kanya ang mapanuring mga mata ng mga kalahok. Siya lamang kasi ang nag-iisang babaeng naroon. Nang biglang may sumigaw mula sa di kalayuan sa umpukan ng mga manonood. "Go Charlie! Woohoo!" Nang tignan niya kung sino yon ay namula ang kanyang muka. Si Dante. Tuwang-tuwa itong iwinawagayway ang isang maliit na bandila na may pangalan niya. Nakita niyang bahagyang napatawa ang mga katabi nito, ngunit tila wala itong pakialam. Napayuko siya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o mahihiya sa pinaggagawa ng lalaki. Lumabas ang timer sa screen. May 10 segundo sila upang painitin ang makina ng kanilang mga sasakyan. At nang pumatak na ng 0 ang oras, ay sabay-sabay nilang tinapakan ng todo ang accelerator. Matagal-tagal na rin niyang hindi nararamdaman ang kakaibang saya at kaba na dulot ng pananabik at takot na naghahalo sa kanyang dibdib. Ito ang pakiramdam na hinahanap-hanap niya sa tuwing sasabak siya sa karera. Mahuhusay ang mga kalahok at hindi pa siya nakakahanap ng buwelo para umusad. Nakalabas na din sila sa stadium at kasalukuyan na silang nasa gitna ng kagubatan na nakapalibot sa Monteroville. Mabato at malubak ang daan dahilan ng pagbagal ng ilang mga sasakyan. Pagkakataon naman niya iyon para lumamang, kaya naman kinabig niya ang kambyo at muling tinapakan ang silinyador para pabilisin pa ang kanyang pagtakbo. Naunahan niya ang 3 sasakyan at ngayon ay nasa ika-8 pwesto na siya. Sa tagal na niyang sumasali sa mga karera, ay alam na niya kung saan at ano ang mga dapat gawin upang baliktarin ang sitwasyon. Hindi siya nagmamadali na kagaya ng iba dahil mas malaki ang tsansa na madisgrasya kapag pinipilit. Kaya naman naghintay siya ng tamang pagkakataon at bumuntot lang sa mga naunang sasakyan. Malapit na silang sumapit sa daang zigzag kung saan kailangan ng matinding konsentrasyon at disiplina upang makalusot. Hinanda niya ang kanyang sarili sabay bukas ng radyo at patugtog ng isang rock music. Napangiti siya nang makarating na sila sa bungad ng zigzag. At sa hudyat ng kurbada ay kinabig na niya ang manibela pa kanan sabay galaw ng kambyo at tapak sa accelerator. Ito na ang kanyang pagkakataon. Sa sobrang kurba ng daan ay bumagal ang sasakyang nasa unahan dahilan ng pagbangga doon ng ibang nakasunod. Mabilis niyang hinatak ang handbrake para mag-drift at makaiwas sa mga sasakyang nasa kanyang harapan. 5 beses silang hinamon ng kurbadang daan hanggang sa 7 na lamang silang natitira at kasalukuyan na din siyang nasa pang-4 na pwesto. Binabagtas nila ngayon ang kahabaan ng kalsada sa pagitan ng 2 mataas na burol. Dito ay kita niya na mula sa likurang bahagi ng sasakyang nasa pang-2 pwesto ay may lumabas na kulay itim na likido. Kaagad siyang umiwas. Ganon din ang ginawa ng nasa pang-3 pwesto. Nalito ang kasunod nilang mga kotse at hindi nakita ang tila langis na likidong iyon na nagpadulas sa daan. Sa kanilang pagliko ay nahirapang kumapit ang gulong ng mga ito. Ang ilan ay nawalan ng balanse at ang iba naman ay nawalan ng preno. At dahil sa pandarayang iyon ay 5 na lamang silang natitira. Nagsimula nang maging marumi ang laro. Ginitgit ng unang sasakyan ang katabi nito papunta sa mabatong bahagi ng burol sa may gilid at mula doon ay may narinig siyang pumutok. Nagpapagewang-gewang na ngayon ang pangalawang kotse habang tumatagas ang gas. Umiwas siya rito na naging dahilan ng pagbunggo ng pangatlong kotse dito at makailang sandali ay parehong sumabog. 3 na lamang sila ngayon at nakalabas na sila sa burol. At pabilisan na lamang ang labanan. Halos sabay-sabay lang silang narating ang finish line. Malakas na palakpakan at malakas na ugong ng mga tambol ang sumalubong sa kanila nang bumaba sila sa kani-kanilang mga kotse. At dahil 3 na lamang silang natira, ay nasiguro na nila ang kanilang mga pwesto. Nakatanggap siya ng gold medal at 300,000 cash, samantalang trophy at 500,000 cash sa nakakuha ng unang pwesto, silver medal at 100,000 cash naman sa pangatlo. Lahat din sila ay magkakaroon ng sariling team para sa susunod na laro na tinatawag nilang Death Race.
Ang tatlong mananalo sa unang laban at nakakuha ng mga pwesto ay magkakaroon ng tsansa na makabuo ng sariling mga team. Iyon ay binubuo ng mekaniko, taga-suri, taga-bantay, alalay at iba pa. Isa yung karangalan para sa mga kalahok dahil lifetime access ang katumbas nun. Nilapitan siya ni Dante upang batiin sa kanyang pagkapanalo. Inaya din siya nitong mag-dinner na hindi naman niya tinanggihan. Gusto mo bang tulungan kitang kumuha at kumilatis ng magiging team mo? Alok ni Dante. Umiling siya. Hindi na. Gusto ko na ako mismong kikilatis sa magiging kagrupo ko. Aniya. Natapos ang kanilang dinner at muli siyang hinatid ang binata sa kanyang cabin. Doon ay nadatnan niya ang pila ng mga tao na naghihintay sa kanya. May mga dala silang mga papel at gamit na sa palagay niya ay para sa pag-a-apply na maging kasapi ng grupo niya. Isa-isa niyang kinuha ang mga papel na may datos ng pagkakakilanlan at talento ng mga ito. Pagkatapos ay pinauwi na muna niya ang mga ito at sinabing bumalik na lamang bukas para sa interview. Kinaumagahan ay nagising siya dahil sa ingay na nagmumula sa labas ng kanyang cabin. Nagtataka siyang bumangon upang sumilip sa may bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pila ng mga tao na matyagang naghihintay sa labas. Napailing siya at napabuntong hininga. Pagkatapos niyang mag-ayos ng sarili, ay isa-isa niyang tinawag ang mga pangalan ng mga tao sa labas base sa hawak at nakalap niyang papel kahapon. Pinapapasok niya ito sa loob upang tanungin ng ilang mga katanungan at impormasyon hanggang sa matapos ang oras niya nang puro ganun lamang ang nangyari. 2 magkasunod na araw siyang tumanggap at nag-interview ng mga tao na gustong sumali sa kanyang team. Pagod at pagkabagot ang naging kalaban niya hanggang sa makahinga na siya ng maluwag ng pangatlong araw. 2 araw lamang ang ibinigay na taning ng mga boses sa mga tao sa Monteroville upang magpasa ng kani-kanilang mga application sa natipuhan nilang samahang grupo. Pagkatapos ng araw na iyon ay hindi na sila maaaring magpasa pa at hahayaan namang bigyan ng oras na mamili ang mga nagwaging mga racer. Kasalukuyang kumakain ng tanghalian si Charlene sa isang restaurant nang may babaeng biglang umupo sa katapat niyang silya. Kumunot ang noo niya dulot ng pagtataka. Miss Charlie? Maamong sabi nito. Yes? Aniya habang matiim na nakatitig sa babae. Saglit na tila alumpihit itong magsalita. Napabuntong hininga si Charlene. Unang-una ayokong inaabala ako sa pagkain. Pangalawa, ayoko nang sinasayang ang oras ko. Kaya kung hindi ka magsasalita, mawalang galang na lang. Pero pwede bang umalis ka sa harapan ko? Matigas na sabi niya rito. Namula ang babae, ngunit pagko ay nagsalita. Ako po si Andrea, ma'am. At gusto ko pong sumali sa grupo nyo. 3 araw na lamang at mapapaalis na ako dito sa Monteroville dahil mag-i-expire na ang visitor badge ko. Kuhanin niyo na po ako bilang advisor niyo sa karera. Pakiusap ng dalaga. Napataas ang kilay ni Charlene sa narinig. Miss, hindi ako charity institution. Naghahanap ako ng teammate na pwede kong maasahan. Yung may kakayahan at hindi ako kumukuha ng tao ng dahil lang sa awa. Aniya rito. Napahinga naman ng malalim ang dalaga. Computer expert ako. Kaya sinisigurado kong malaki ang may tutulong ko sa'yo. Pinagmasdan ni Charlene ang dalaga. Maganda ito at sa tingin niya ay kasing edad ni na Chelsea at Grace. Sa itsura nito ay mahahalata mong may sinasabi sa buhay at hindi ang tipo na maghahanap ng trabaho. May iba ka pang pake sa paglapit sa akin ano? Panguhuli niya sa babae. Hindi na kinailangang magsalita nito dahil sa nakita niyang bahagyang pagkataranta ng babae ay sapat ng kasagutan sa kanyang tanong. Sabihin mo sa akin, anong kailangan mo at bakit ka lumapit sa akin? Let me remind you, Miss Andrea, magaling akong humuli ng taong nagsisinungaling. Mahina ngunit mariin niyang pagbabanta sa babae. Nagpalingalinga muna ito sa paligid bago nito inilapit ng bahagya ang mukha sa kanya. Hindi pa kasi tapos ang misyon ko sa lugar na to. Anito,
Saglit na natigilan si Charlene. Misyon? Di yata't hindi lamang pala siya ang may misyon sa lugar na ito. Anong misyon? Pag-uurirat niya. Napabuntong hininga muna si Andrea bago muling nagsalita. Isa sa mga dating boses ang kuya ko. Malaki ang ibinibigay niyang pera sa pamilya namin, kaya naman naging maalawa ng pamumuhay namin. Pero isang araw hindi na siya umuwi at natagpuan na lang ang bangkay niya sa loob ng paborito niyang kotse sa isang liblib na lugar. Ang nakapagtataka, kahit matagal nang patay ang kuya ko, patuloy pa rin may nagpapadala ng malaking halaga sa amin buwan-buwan. Anas nito. At sa tingin mo ay may pumatay sa kanya kaya ka nandito, tama ba? Aniya. Tumango ang dalaga. Oo. At hindi ako titigil hanggang hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. At para malaman na rin kung sino ang taong nagpapadala sa amin ng pera. Napailing naman siya at ipinagpatuloy na lamang ang pagkain. Komplikado rin ang problema ng isang ito, naisip niya. Hindi na niya pinansin pa ang dalaga. Kahit pa nakatingin ito at binabantayan ang bawat kilos niya. Kailangan niyang mag-focus sa kanyang misyon at kapag tinanggap niya ang babaeng ito, ay madaragdagan lamang ang kanyang trabaho. Tapos na siyang kumain at kasalukuyan na siyang naglalakad pa uwi sa kanyang cabin. Ngunit nakasunod pa rin sa kanya ang dalaga. Hindi ito nagsasalita at wala ring ginagawang kahit na ano. Nakabalik na siya sa kanyang cabin ngunit nakasunod pa rin sa kanya ang dalaga. Pumasok na siya sa loob samantalang naupo naman ito sa may bakal na silya na nasa terrace. Totoong agent siya na pumapatay ng tao at walang takot na sumuong sa kahit anong laban. Ngunit hindi naman bato ang kanyang puso. Binuksan niya ang pintuan at pinapasok ang dalaga. Paano ka makakatulong sa akin? At paano ko makakatiyak na hindi mo isasali sa misyon mo ang trabaho mo sa akin? Tanong niya. Kaya kong i-hack ang system ng buong Monteroville para malaman ang lahat ng magaganap sa race. At pangako, hindi kayo madadamay sa problema ko. Tugon ni Andrea. Tumango naman siya. Sige, pumapayag na ako. Aniya, masayang napatayo ang dalaga. Salamat. Hindi ka magsisisi na kinuha mo ko. Inilatag niya sa lamesa ang 10 natitipuhan niyang isali sa team niya at hiningi ang mungkahi ng dalaga tungkol doon. 5 hanggang 7 lamang ang bilang na maaari niyang buuin at mas gusto niya ng kakaunti, kaya naman 5 lamang ang napili nila sa bandang huli. Kasalukuyang nasa tapat ng isang lumang talyer sina Charlene at Andrea. Nasa pinakadulo ito ng Monteroville at pagmamayari ng pinakamatandang taong naninirahan sa lugar. Naroon sila upang tignan at siguruhing tama ang napili nila. Pumasok sila sa loob at nakita niya ang isang lalaki na sa tansya niya ay nasa 60 pataas na ang gulang. Puti na lahat ang mahaba nitong buhok, ngunit matikas pa din ang pangangatawan nito. Mga ineng, ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng matanda. Nakita namin ang pinasa niyong application sa akin para maging kasapi ng aking kupunan. Aniya. Napakunot noon naman ang matanda. Abay, wala akong naalala na nagpasa ako ng aking application para sa inyo. Naguguluhang tugon nito. Ako ang nagpasa. Sigaw ng boses lalaki mula sa may likod. Isang binata ang lumabas mula sa pinto sa likod. Tumatakbo ito papunta sa gawin nila habang kumakaway pa. Nang tuluyan ng makalapit ay nakipagkamay ito sa kanilang dalawa. Anong ibig sabihin nito? Salubong ang kilay na tanong ni Charlene. Ako si Jacob. Nagpasa ako ng application ko para maging kasapi ng grupo mo. Ngunit alam ko na hindi ko maabot ang standards mo. Kaya naman inilagay ko din ang skills ni Lolo. Nagkataon naman na siya pala ang isa sa mga napili nyo. Anang binata. Dahil sa sinabi ng binata ay pinagalitan ito ng matanda. Pinaghahampas ito ng hawak na basahan, ngunit tawa lang ng tawa ang apo nito. Napailing na lamang siya habang pinapanood ang paglalambingan ng maglolo.
Pinatuloy sila ng matanda sa loob at pinaupo sa sofa na yari sa kawayan. Hinainan pa sila nito ng makakain at nagsimulang magkwento tungkol sa tunay na nangyari sa lugar na yon na pumukaw sa kanyang interes. Ang buong lugar daw ay pagmamay-ari ni Juan Montero. Dati yung plantasyon ng mga gulay at prutas at isa ang matanda sa mga trabahador ng mayamang pamilya. Ngunit isang araw daw ay natagpuan na lamang na wala ng buhay ang buong pamilya Montero. Ilang araw lamang ang lumipas ay dumating ang isang anunsyo na ang buong Hacienda Montero ay pag-aari na ng ibang tao. Pinatayuan ang mga lupain ng iba't ibang ilegal na negosyo. Marami ang gustong umalma ngunit takot magsalita dahil lubhang makapangyarihan at maimpluwensya ang bagong Panginoon ng Hacienda. Lumipas ang mga taon at nag-iba ang ihip ng hangin dahil 3 kalalakihan naman ang nagpunta upang gawing racetrack village ang lugar. At sa palagay ni Charlene, sina Dante, Ronald at Fidel ang 3 lalaking tinutukoy ng matanda. Importante para sa dalaga ang katuparan ng kanyang misyon kaya pumayag siyang kuhanin ng maglolo. Hindi na din siya nagdagdag pa ng iba dahil wala naman siyang balak na manalo sa susunod na laban. Sinabi ng matanda na ilipat na niya doon ang sasakyan niya upang malinis at maayos na nila. Sinunod niya ang payo ng matanda at kaagad na dinala doon ang sasakyan. Hihiga na sana si Charlene sa kanyang kama nang maalala niya ang hidden camera na iniligay niya sa race car. Mabilis siyang tumayo at sumakay sa kanyang sasakyan at nagtungo sa talyer ng matanda. Hindi niya maiwasang kabahan dahil iniisip niya na maaaring mabulilyaso ang kanyang misyon. Kasabay ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib ay dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng talyer. Natigilan siya nang makita na nakapwesto na ang 2 computer ni Andrea sa may sulok at pinapanood na ng 3 ang mga nakuhang footage mula sa kanyang mga mini cameras. "Anong ginagawa ninyo?" tanong niya. "Pinapanood ang mga nakuhang video mula sa nakita ni Lolo Jose na 5 mini cameras mula sa kotse mo." Tugon naman ng dalaga. Kaagad naman siyang lumapit sa 3 na abala pa din sa panonood. Huminga siya ng malalim at nag-isip ng maaari niyang idahilan. Nakasanayan ko na kasing i-record ang mga laban ko. Alam niyo na, pang-koleksyon." Patay mali siyang sabi niya. Tumingin sa kanya si Andrea. Pagkway muling ibinalik ang mga mata sa computer. "Pwede. May mga tao namang hilig yun eh." Anito, nakahinga siya ng maluwag dahil mukhang napaniwala niya ang mga ito. Pero pwede rin namang isa kang agent ng Secret Service na naparito para sa isang misyon. Dugtong ni Andrea na muling tumingin sa kanya. Saglit siyang natigilan. Pagkway seryosong nakipagtitigan sa babae habang dahan-dahang inilalagay ang kamay sa likuran upang bunutin ang baril na nakasukbit doon. Sukol na siya. Maaring pakawala ng triad si Andrea at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang iligpit ito. Mukhang nakaramdam naman ang panganib ang dalaga. Mabilis itong nagtaas ng 2 kamay. "Relax ka lang, agency. Hindi naman ako kalaban eh. Curious lang ako kaya hinanap ko ang data mo. Hindi ako miyembro ng kahit anong sindikato at totoong personal reason kung bakit ako nandito." Paliwanag nito. Kahit papano ay nakahinga siya ng maluwag na malamang hindi ito kalaban. Ngunit kailangan pa rin niyang maging alisto, lalo pat alam na ng mga ito kung sino talaga siya. Masaya namang tumingin sa kanya si Jacob. "Grabe! Isa ka palang secret agent?" "Stig!" Buong paghangang sambit nito. "Kung tunay nga na isa kang alagad ng batas, ay makikipagtulungan kami. Gusto kong makulong ang mga buhayang iyon at makalaya na ang Hacienda Montero sa kamay nila." Anang Lolo Jose. "Tama siya. Gusto ko ding makulong sila at mapatunayan na pinatay nila ang kuya ko." Dagdag naman ni Andrea. Wala na siyang magagawa pa. Maaaring hindi ito parte ng kanyang misyon. Pero iisa lang naman ang gusto nila. Ang mapabagsak ang mga mapagsamantala.
Napahinga na lamang siya ng malalim at marahang napatango. Masaya naman ang tatlo na para bang manghang-mangha sa kanya. Ibinahagi niya ang ibang detalye tungkol sa misyon niya at doon ay nalinawan ng matanda ang haka-haka patungkol sa kapatid ni Andrea. Minsan nga daw ay naging 4 ang boses ng Monteroville at kilala sa lugar ang kuya nito dahil sa kabaitan at makatao nitong pamamaraan ng pagkakarera. Ngunit bigla na lamang daw iyong nawala at makalipas ang ilang araw ay ibinalita na patay na. Naniniwala din si Lolo Jose na maaaring pinatay nga ng 3 ang kapatid ni Andrea. Kaya naman buo na ang desisyon at loob nila na samahan siya at maging parte ng misyon niya. Hindi na siya umuwi sa cabin niya at doon na din namalagi sa talyer ni Lolo Jose. Malaya din niyang nagagawa ang mga bagay na dapat niyang gawin bilang agent dahil na din sa tulong nila. Malapit na ang death race. Pwede ka pang umatras kung gusto mo. Ani Dante habang kumakain sila sa paborito nitong restaurant. Bakit naman ako atras? Hindi ba yun naman talagang gusto niyong mapanood? Ang nagpapatayan ang mga manlalaro ninyo? Sarkastikong sagot niya. Napabuntong hininga ang binata. Hindi lahat, Charlie. Isa pa rin ako sa mga naniniwala sa malinis na sports na mas maganda kung walang nagbubuwis ng buhay. Seryosong sabi nito. Teka, totoo ba yan? Isa sa mga boss ng Monteroville ayaw sa madugong labanan? Natatawang sabi niya. Actually, napulot ko ang salitang yan sa matalik kong kaibigan. Anito na napatingin sa labas ng restaurant. Nasaan na siya? Tanong ni Charlene. Umiling ang lalaki. Patay na siya. Bakas ang lungkot sa boses na tugon nito. Oh, I'm sorry to hear that. Aniya. Sa puso ni Charlene, alam niya na mabuting tao si Dante. Maaring napipilitan lamang itong manatili sa Monteroville sa takot na patayin ito dahil sa kanyang mga nalalaman. Anyway, ingat ka bukas. And don't worry, I will do my best to support you. Nakangiting sabi nito na kumindat pa sa kanya. Dumating ang araw kung saan magaganap na ang huling labanan, ang death race. May kanya-kanyang mga istasyon ng mga kalahok sa paligsahan, lalo na silang 3 na nanalo sa unang laban. Doon ay maaari silang tumigil sandali sa kanilang tent kahit sa kalagitnaan ng laban para lamang maayos at madagdagan ang ilang parte ng kanilang sasakyan. Iyon ang malaking advantage ng mga nanalo para sa panghuling laban. Handa ng lahat. Maayos na gumagana ang mga dinagdag ni Lolo ng mga buton para sa mga armas at protector shield. Mananalo ka sa labang ito, ani Jacob. Pero mag-iingat ka pa rin dahil patayan ang labanang ito. Walang rules sa loob, kaya naman palagi mong susuotin ang earpiece upang marinig mong mga ulat ko. Saad naman ni Andrea. Tumango lamang siya sa mga ito bilang sagot. Makailang minuto naman ay sumakay na siya sa kanyang sasakyan upang pumunta sa field at humanay sa kani-kanilang pwesto. Sa unahan naman sila nakapwestong 3. Magkakapantay sila doon at sinusundan naman sila ng mga bagong kalahok. Katulad ng unang laban ay lumabas na sa screen ang timer. Umugong naman ang malakas at iba't ibang tunog ng mga engines mula sa lahat ng kalahok at isa na siya doon. Sinuot niya ang earpiece na ibinigay ni Andrea at mula doon ay naririnig niya ang dalaga. Sikapin mong makaalis sa gitna ng dalawang yan. Malaki ang posibilidad na pagkakaisahan ka ng mga yan. Anang boses na mula sa suot niyang earpiece. Hindi siya tumugon. Tumango lamang siya dahil alam naman niyang nakikita siya ng mga ito mula sa kamera na inilagay ni Andrea sa loob ng sasakyan. Nagpalingalinga siya sa paligid. Hinahanap ng kanyang mga mata si Dante sa umpok ng mga tao. Ngunit wala ito doon. Nakaramdam siya ng bahagyang panghihinayang. Inaasahan kasi niyang naroon ang binata at muling isisigaw ang kanyang pangalan. Tumigil ka nga, Charlene. Ang harot mo? Pwede bang unahin mo muna ang misyon mo? Hinahanap mo yon. Hindi mo alam baka kalaban mo pa yon. Lihim niyang pagalit sa sarili.
Ngunit alam niya, ramdam niya na hindi masamang tao si Dante. Ramdam niya na totoo ang kabaitang ipinakita nito sa kanya. Eksakto naman na pumutok na ang baril at huminto na ang timer. Tanda na dapat na silang umarangkada. Tinapakan ni Charlene ang silinyador at hinila ang kambyo, sabay kabig sa manibela. Sinikap niyang unahan ang dalawang katabi niyang sasakyan, kagaya ng sabi ni Andrea. May mga nadagdag na mga obstacles sa daraanan nila. May mga umaapoy na mga drum sa gilid at may bigla na lamang lilitaw na mga spikes. Kung ibang driver lang siguro, ay baka nalito na at siguradong maaaksidente. Ngunit dahil naroon si Andrea na nagbibigay sa kanya ng babala, ay hindi siya nabahala. Nakikita ni Charlene sa kanyang side mirror na nagbabarilan na ang mga nasa likuran at naghahagisan ng mga pampasabog para lamang makaungos at makauna. Samantalang nasa pangatlo pa rin siyang pwesto at hinahayaan na mauna at mag-away ang dalawa sa harapan niya. Subalit bigla na lamang may humarurot na isang sasakyan mula sa likod at ngayon ay nasa tabi na niya. Sa bawat death race ay isa sa mga boses ang sumasali at sa pagkakataong ito ay si Dante ang lumahok. Siya ang nasa gilid mo ngayon, Charlie. Mag-ingat ka. Ani Andrea mula sa suot niyang earpiece. Napahinga siya ng malalim. Bahagya niyang sinilip mula sa bintana ang sakay ng katabi niyang sasakyan at nakita nga niya si Dante dito. Kumaway at kumindat pa ito sa kanya habang sumisenyas na mauna na daw siya. Napailing naman siya, ngunit sinunod ang sinabi nito. Tinapakan niya ang accelerator at humarurot na nga para mauna. Nakarating na muli sila sa gitna ng dalawang burol. Dito ay may bigla na lamang gugulong ng malaking tipak ng bato mula sa itaas. Naabutan niya ang pangalawang kotse, ngunit may lumitaw na matulis na bakal mula sa gilid nito. Umiikot iyon na tila barena. Dumistansya siya ng konti ngunit pilit na dumidikit sa kanya ang kotse. Dahilan ng biglaan niyang pagpreno upang sa gilid ng mabatong lupa bumangga ang sasakyan. Eksakto namang may gumulong na bato pababa at doon tumama. Kinabig niya ang manibela para maiwasan ang mga ito. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw dulot ng pangalawang kotse na umatake sa kanya na ngayon ay nasusunog na. Dahil sa nangyari ay umabante na siya sa pangalawang pwesto at nasa likod niya si Dante. Tatlo na lamang silang nauuna ngayon, ngunit mayroon pa ding humahabol na ibang racer na nasa hulihan. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pagmamaneho ay biglang huminto ang sasakyan na nangunguna. Lumabas ang driver nito mula sa driver's seat at may kinuhang bagay mula sa may likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita na bazooka ang hawak nito at nakatutok iyon sa direksyon niya. Mabilis ang pagpapatakbo niya ng sasakyan at hindi kaagad siya makakahinto upang umiwas. Mag-change gear ka na. Gamitin mo na ang protective gear. Madali ka. Sigaw ni Andrea mula sa kabilang linya. Ginawa niya ang sinabi ng dalaga at pinindot ang buton na inilagay ni Lolo Jose. Binalot ng bakal na armor ang buo niyang sasakyan. Mabilis ang mga pangyayari at ang tanging naalala lamang niya ay ang malakas na pagsabog sa sasakyan niya. Sa lakas ng impact ay hindi naging sapat ang protective shield. Umikot at gumewang ang kotse niya dahilan ng pagkakauntog ni Charlene sa bintana at upuan ng sasakyan. Ramdam niya ang kirot at sakit ng kanyang ulo nang dumilat siya. Umiikot ang kanyang paningin at hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga kagrupo mula sa suot niyang earpiece. Nakatayo pa din ang sasakyan niya, ngunit nagkaroon na ito ng pinsala. Naalerto siya nang makita na nakatutok pa din sa direksyon niya ang bazooka ng kalaban na may bago na namang bala. Bumaba ka na ng kotse. Kung hindi ay kasama ka ng sasabog niyan kapag muli kang tinamaan ng bazooka. Natatarantang sigaw ni Andrea mula sa kabilang linya. Hinawakan niya ang seatbelt na nakakabit sa kanya at nanginginig ang kamay habang sinusubukang tanggalin iyon. Nastak ang seatbelt! Hindi ako makaalis! Sigaw niya. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang tapusin ang kanyang misyon. Iyon ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ng dalaga. Ngunit natigilan si Charlene nang may nakita siyang pagsabog mula sa labas.
Mabilis siyang napalingon sa may bintana. Nakita niyang mabilis na binangga ng sasakyan ni Dante ang lalaking may hawak na bazooka, dahilan ng pagkakatilapon nito. Hindi pa nakontento ang binata. Pinasabog pa nito ang sasakyan ng lalaki gamit ang isang granada. Naalala niyang sinabi ni Dante noong nagdaang araw, "Don't worry, I will do my best to support you." Iba pa rin talaga kapag sinuswerte. Bukod kang pinagpala, Charlene. Nakangising sabi niya sa isip. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lamang ang pagtulong sa kanya ni Dante. Gano'n nga ba kalalim ang pagtinging inuukol nito sa kanya? Pinandar niya muli ang kotse at nilampasan ang naunang lalaki na ngayon ay nakabulagta na. Sumunod sa kanya si Dante. Nasa unang pwesto na siya, ngunit may mga nakahabol na mga kalahok. 5 na sila ngayong nagpapaligsahan sa pagiging kampyon. Nagulat siya nang biglang may magpaputok ng baril sa kanyang bandang likuran. Nakita niya ang 3 bagong dating na nagtutulungang patumbahin silang dalawa ni Dante. Ang alam niya ay papunta na ang mga agents ng Secret Service upang i-raid ang lugar. Sapat na ang mga naibigay niyang ebidensya sa mga ito at sinabing gugulatin nila ang lahat sa mismong death race. Pero hanggang hindi pa sila dumarating ay hindi pa rin tiyak ang kanyang kaligtasan. Bahagyang nataranta ang dalaga nang biglang gumewang ang takbo ng kanyang sasakyan. Maya-maya pa ay bigla na lang bumaba ang likurang bahagi ng kotse niya dahilan ng pagkakasadsad nito sa lupa. "Nasira ang gulong ko!" sigaw niya. "Pupuntahan ka ni Jacob dyan para ayusin ang nasira," ani Andrea. Umiling siya. "Hindi. Huwag na kayo pumunta dito. Delikado. Mukhang desidido ang mga hinayupak na to na tuluyan ako. Wala na akong ibang pagpipilian pa kundi ang lumaban." Pigil niya. Tumirig na ang sasakyan niya kaya naman hindi na niya iyon pinilit pa. Mula sa kanyang hita ay kinuha niya ang isang punyal. Ginamit niya iyon upang putulin ang seatbelt at makababa siya ng sasakyan. Huminto din sa harapan niya ang sasakyan ni Dante, ngunit hindi ito bumaba. Samantalang tumigil din ang 3 mga kalahok. Ilang metro ang layo mula sa kanila. Mula sa 3 mga sasakyan ay bumaba ang mga driver ng mga ito. 3 mga lalaki na may pare-parehong mga tattoo ang maangas na humarap sa kanya. Ang pagkakaalam niya ay magkakapatid ang mga ito. Bumaba na ng sasakyan niya si Dante at tumabi sa kinatatayuan niya. "Ganto talaga dito sa huling laban. Nagulat ka ba?" sabi nito. "Hindi. Inaasahan ko na to," tugon ni Charlene. Itinaas ni Dante ang kanyang 2 kamay at nagsimulang maglakad palapit sa magkakapatid. "Mga pare ko, pag-usapan na lang natin to. Kilala niyo naman siguro ako. Isa ako sa mga boss ng Monteroville." Nito. Napatawa naman ang isa sa magkakapatid. "Wala kaming pakialam kung isa ka sa mga boss o hari dito. Ibigay mo sa amin yung babae. Kung ayaw mong pati ikaw ay tuluyan namin." Saad nito. Teka. Bakit naman kukunin niyo pa to? Kung ang manalo lang naman sa race ang gusto ninyo, pwede na kayo mauna. Kung manguna lang sa karera na ito ang gusto namin, kanina pa kami umalis. Inutos sa aming kunin ang babaeng yan, buhay man o patay. Pero dahil ganyang pakilamero ka, isasabay ka na namin sa kanya sa hukay. Sabi ng lalaking tila panganay sa 3 at itinutok sa kanila ang hawak na Armalite. Mabilis na kumilos si Dante at humarang sa harapan ni Charlene. 3 magkakasunod na putok ang umalingaw-ngaw sa kapaligiran. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabuwal sa lupa si Dante, kasabay ng pagtagas ng dugo mula sa may tiyan, braso at hita nito. Tumakbo ang dalaga palapit sa lalaking nakahandusay. Dante? Hoy! Ayos ka lang ba? Buhay ka pa ba? Natatarantang sabi niya habang papalit-palit ang tingin niya sa mukha ng lalaki at sa sugat nito sa tiyan na dinadaluyan ng masaganang dugo. Mahigpit na humawak sa kanya si Dante. Tumakas ka na. Iligtas mo na ang sarili mo.
Mukhang alam na ng mga kasama ko kung sino ka. At kung ano ang pakay mo dito. Nagitla siya sa kanyang narinig. Pilit nang ngumiti ang binata. Huwag ka nang magtaka. Walang lihim ang hindi nabubunyag sa loob ng triad. Unang araw pa lang, alam kong miyembro ka ng Secret Service. Pinilit kong itago ang impormasyon mo sa mga kasama ko. Pero, huwag ka nang magsalita pa. Makakaligtas ka. Makakaligtas tayo rito. Lumakad ang tatlong lalaki patungo sa kanila. Hinanda naman ni Charlene ang sarili para bunutin ang 45 na nakasukbit sa kanyang likuran. Makikipagsabayan siya. Hindi siya papayag na mamatay ng ganun lang. At mas lalong hindi siya makakapayag na mamatay si Dante. Subalit bago pa man tuluyang makalapit ang tatlo, ay umugong ang malakas na tunog ng isang helicopter na may marka ng Secret Service sa himpapawid. Nang tumingala ang mga kalaban, ay sinamantala ito ni Charlene. Binunot niya ang kanyang baril. Nakahalata ang isa sa mga ito at akmang papuputukan siya. Ngunit mas mabilis ang dalaga at ang babaeng sniper na nasa helicopter. Ilang magkakasunod na putok lang at walang buhay na tumimbwang ang tatlong lalaki. Ilang sandali pa ay dumating ang ilan pang mga sasakyan at tunog ng sirena ng mga pulis. Bumaba mula sa kotse sina Vic Marie, Belle at Grace. Vicky, tulungan natin siya. Sabi niya sa mga ito na ang tinutukoy ay ang dugoang si Dante. Pinagtulungang dalhin ng mga agents ang lalaki at dinala sa pagamutan. Dumating ang Secret Service upang hulihin ang lahat ng sangkot sa illegal racing, lalo na ang mga bosses na nasa likod ng mga ito. Tinulungan din niya sina Lolo Jose at Jacob na makahanap ng bagong matitirahan. Ilalagay sa pangangalaga ng ahensya ang tatlong pinuno upang pigain at tanungin tungkol sa triad. Inirekomenda din ni Charlene si Andrea sa isa sa mga department ng Secret Service upang maging katulad ni Chelsea na bihasa sa mga computer. Dinala ang dalaga sa lugar kung saan nag-aaral ang kapatid ni Belle upang sumunod din sa yapak nito. Dinalaw ni Charlene ang binata sa ospital kasama si Belle at ang bagong recruit na si Andrea. May malay na ito at kasalukuyan ng nagpapagaling. Kumusta ka na, Dante? Tanong niya. Eto, okay naman. Anito. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa, Mr. Dante Lorenzo. Kailangan namin ng tulong mo tungkol sa triad. Ang lahat ng impormasyong may bibigay mo ay malaki ang may tutulong sa pagpapabagsak ng sindikato. Wika ni Belle. Tumango ang binata. Nakahanda ako makipagtulungan. Tugon nito na ikinagulat nila. Hindi nila inaasahan na may isang taong makikipagtulungan sa kanilang banggain ang maimpluwensyang sindikato. Kung ganon, sino ang nasa likod ng triad? Tanong ni Belle. Isa siyang prominenteng tao. Isa sa mga matataas na pinuno ng Chinese community dito sa Pilipinas. Ang negosyanteng si Li Junfeng o mas kilala sa tawag na Jun Lee. Tila kulog na sumabog sa kanilang pandinig ang sinabi ni Dante na nagpatahimik sa buong silid. Kung totoo ang tinura ng lalaki, hindi lang basta malaking tao ang babanggain nila. May impluwensya ang negosyante at isa sa mga tinitingalang tao sa lipunan. Matapos ang ilan pang katanungan ay umalis na si Belle para simulan ang pagbuo ng plano kung paano malalambat ang matabang isda. Naiwan sila ni Andrea sa loob ng silid ni Dante. Ikaw ba ang kapatid ni Aaron? Tanong ni Dante sa dalaga. Kilala mo ang kuya ko? Maang na tanong ni Andrea. Tumango ang lalaki. Naging matalik ko siyang kaibigan nung nagsisimula pa lang kaming mamuno sa Monteroville. Si Aaron ang hidden boss at kahit kailan ay wala pang nakatalo sa kanya sa laban. Malungkot na wika ni Dante. Tahimik lamang na nakikinig sina Charlene at si Andrea na noon ay nangingilid na ang mga luha. Gusto kong humingi ng tawad.
dahil wala akong nagawa noong patayin siya nang salungatin niya ang gusto ng sindikato. Naduwag ako. Natakot na matulad sa kanya. Nangingilid ang luhang pag-amin ni Dante. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Andrea. Kaya ako nagpapadala ng malaking halaga sa inyo para kahit papano'y mabawasan ang guilt na nararamdaman ko. Yun ang inakala ko. Pero kahit anong gawin ko, ay hindi mawala sa aking mga panaginip ang dugo ang imahe ni Aaron na patuloy na humihingi ng hustisya. Tumigil sandali si Dante sa pagsasalita at tumingin kay Charlene. Pero nung dumating ka at nalaman kong kasabi ka ng organisasyong gustong magpabagsak sa sindikato, nagkaroon ako ng panibagong pag-asa na dumating na ang tamang oras ng paniningil. Kaya pinilit kong itago ang lahat ng impormasyon tungkol sa'yo para walang maging sagabal sa lahat ng plano mo. Sinadya kong ipakita ang lahat ng maaari mong magamit laban sa triad. Paliwanag ni Dante. Napabuntong hininga si Charlene. So, yung mga ginagawa mong panunuyo at pagpapakita ng kabutihan sa akin, parte lang pala ng plano mong pabagsakin ang sindikato. Sunod-sunod na iling ang ginawa ng lalaki. Nung una, gusto ko lang may tama ang pagkakamali ko at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Aaron. Pero, saglit na tumigil sa pagsasalita ang lalaki at namumula ang pisnging napatingin kay Andrea. Mukhang nakahalata naman ang dalaga na hindi na siya kailangan pa doon. Mukhang kailangan ko nang mauna, Ate Charlie. Sa palagay ko ay malalim ang pag-uusapan ninyo ni Sir Dante. Nanunukso ang ngiting wika ni Andrea pagkatapos ay lumabas na ng kwarto. Pero ano? Tanong ni Charlene. Kumakabog sa kaba ang kanyang dibdib sa sasabihin nito. Pero noong makilala kita ng lubusan, hindi ko napigilang mahulog sa'yo. Na hindi ko kayang mapahamak ka, kaya pinipigil kitang pumasok sa mundo namin. Maaring may ilang bagay akong itinago sa'yo nung una. Pero lahat ng ginawa ko, lahat ng sinabi ko, lahat ng nararamdaman ko, lahat ng yon ay totoo. I like you, Charlie. Pag-amin ng binata. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Alam kong hindi ito ang tamang oras. Pero gusto ko sanang malaman kung maaari bang magkaroon ako ng kahit konting puwang sa puso mo. I'm sorry, Dante. As of now, hindi ko pa pwedeng isali ang pansarili kong kaligayahan habang nariyan pa at malayang nakakapaghasik ng kasamaan ng triad. Hindi pa ako pwedeng magmahal. Nakita niya kung paano lumatay ang kalungkutan sa mukha ng lalaki. Akala mo'y pinagbagsakan ito ng langit at lupa. Kung ganon, wala pa man. Busted na pala ako sa'yo. Pumipiyok na sambit ng binata. Gusto niyang matawa sa reaksyon ni Dante. Sinabi ko bang busted ka na sa akin? Tanong niya rito. Napatingin sa kanya ang binata. Pero sabi mo, ang sabi ko, as of now. Putol niya sa sasabihin nito. Kung kaya mong maghintay hanggang matapos ang lahat ng ito. Nagliwanag ang mukha ni Dante. Tila nabunutan ito ng tinik sa dibdib. Nakangiting tumango ang binata. I will, Charlie. I will. Sa paglabas ni Charlene sa kwarto ni Dante, alam ng dalaga na hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Na umpisa pa lamang iyon ng mas delikadong laban. Kailangan nilang higit na mag-ingat. Lalo na at alam na nila ngayon na ang negosyanteng si Lee Junpeng o Jun Lee ang nasa pinakatuktok ng notorious na Triad Syndicate. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa ikatlong yugto ng Secret Service
Nabitin ba kayo sa mga pangyayari? Kanino kayang kwento ang susunod? Abangan po natin yan sa mga susunod na kwento. Ito pong muli ang inyong Kuya JM at ito ang Rated Stories. Hanggang sa muli.